Sa kabilang banda, si Daniel. Hinalikan ko siya. Hinalikan ko si Jen. Hinalikan ko ang personal assistant ko, Jesus Christ. Iba't ibang emosyon talaga ang nakita ko sa mga mata niya nang magpaalam ako sa kanya. Sa totoo lang naisip ko na medyo nadismaya siya na hindi siya sumama sa akin. Baka nagkamali ako, kaya hinalikan ko siya. Hindi ako nagkamali. Though she didn't kiss me back, hindi rin niya ako tinulak. Sa totoo lang nabigla siya. Pero sa loob-loob ko alam kung nag-enjoy siya sa halik. Hindi na ako makapaghintay na bumalik sa kanya. Hindi ako tatawag o magme-message sa kanya ngayon. I will give her some time to digest all this. Nakarating ako ng ligtas sa Athens. Malapit ko nang marating ang vacation villa ng parents ko. 2 linggo na silang nanatili doon. Milzy at Seb were in New York because they had their school and university. Nakarating na ako sa villa. Ang villa ay modern in architecture. Ang aking ina ay isang arkitekto kaya pinipili niya ang bawat hotel o bahay na kanyang tinitirhan na may utmost inspection at lahat ng bagay. Hello mom. Niyakap ko siya mula sa likod habang nakaupo siya sa damuhan kasama si dad sa tabi niya. Daniel, andito ka na anak ko. Lumingon siya nang nakangiti sa akin. Yes mom, I told you when I boarded the flight. I know, but I am meeting you after so many days. I can't believe you are here. May isang taong tinatawag mong dad na nakatayo dito. Narinig ko ang boses ng daddy ko na nagkukunwaring nasasaktan. Dad, paano kita makakalimutan? Tumawa ako at niyakap siya. Kamusta ang flight mo? Tanong niya sa akin. Good as usual. Now you guys tell me how is your holiday going? Best. We are really enjoying ourselves. Di ba Nick? Ang aking mom ay buong pagmamahal na tumingin kay dad. Yes darling. Kinurot ni dad si mom. My mom dad still behave as if nasa high school sila. High school sweetheart sila. Mom, what was the matter you called me so urgently? Tanong ko habang humihigop ng kape. Yes that. I called you here to meet a girl. You will go out with her for dinner. You will get to know her. If you like her and she likes you, which I know she will, we can proceed with further discussion. Panipit. Unti-unting ibinagsak ng mommy ko ang bomba. Mom, alam mo na sa airport pa ang eroplano ko. Gusto mo bumalik ako agad? Daniel, just one dinner. I won't harm you please. She is a nice girl. Mom no, I'm not getting married right now. At hindi kapag hindi ko pa nakikilala ang babaeng mahal ko. Daniel son, just give this girl a chance, you never know, she can be your girl, your soulmate. Dad not you too please. Bakit hindi niyo maintindihan? Naiirita na ako sa patuloy na pagkumbinsi sa akin na magpakasal. Dear please try and understand. Just meet her once, please for me. Sabi ng mommy ko with her most pleading tone. Paano ako tatanggi ngayon, mom? Fine, fine. I will do it. I will meet her just once. Huwag kang mag-alala. Kung makikilala mo siya ng isang beses, sigurado akong matatamaan ka sa kanya at makikilala mo siya ng higit sa isang beses. Let's see. Kailan ko siya makikilala? Tonight you are going to have a dinner with her, sagot ni dad. Impatient, kumindat si mommy. Mom, kailangan kong bumalik sa New York para magtrabaho kay Jen. Yaya, alam ko kung gaano ka ka-workaholic. Napangiti ako. Matapos may handa ang date namin ni Stephanie, ang babaeng gustong makilala ng nanay ko, tinawagan ko si Theo. Hey dude, just check on the office. Nandyan si Jen. She will manage it well, but just go there once. And tell me how is Jen. Okay. By the way, curious ka talagang malaman ang tungkol kay Jen. Naririnig ko ang panunukso sa tono niya. May dahilan yan. At ano naman ang dahilan yan? Kung tatanungin ko. Hinalikan ko si Jen bago ako pumunta dito. Ano, hinalikan mo siya? So gusto mo siya? Yes, my best friend finally likes a girl. Calm down Theo. Hindi ako mapakali dahil in love ang best friend ko. Kinanta niya ang huling bahagi. Bakit mo ginawa yun? Sigaw ni Theo. And I'm sure kahit wala ako sa tawag niya maririnig ko na ganun lang. Ganun siya kalakas. Ewan ko, naisipan kong bigyan siya ng oras para i-proseso lahat ng yun. Pagbalik mo gusto kong kausapin mo siya okay? Utos sa akin ni Theo. Kaya ko kung hindi ako i-set up ng mommy ko sa isa sa daughter ng kaibigan niya. Anong nangyari? I'm going to meet a girl Stephanie, for my supposed marriage. What? You can't do that. Hinalikan mo si Jen, naalala mo yun di ba? Yeah I do. I'm just meeting her for the formality. Fine. I will head to meet Jen now, pagtatapos ni Theo. Okay pero wag kang magbigay ng kahit anong pahiwatig tungkol sa akin. Sige, I hope your date is worst with that girl. Tumawa ako, bye. Sa kabilang banda, si Jenilyn. Kinabukasan pagkaalis ni Daniel.
Nalilito pa rin ako sa nangyari kagabi. Ang halik, hindi ko sinabi kahit kanino ang tungkol dito. Hindi si Natasha o si Mia o ang aking brother. Kasalukuyan akong nagtatype ng report na kailangan kong i-email kay Daniel bago ang lunch. Good morning, Jenilyn. Isang boses ang nagpatigil sa pagtype ko. Tumingala ako para hanapin si Theo sa desk ko. Isang ngiti ang nabuo sa aking mukha. Theo seemed nice guy nung nagkita kami last time. Morning, Theo. How may I help you? Tumayo ako. A perfect assistant tone, I see. Nakasanayan ko na, napangiti ako. Good, how's everything going? Any trouble? Not for now. I was just typing sales meeting report to email to Daniel. Have you heard from him? Kinakabahan kong tanong. Oo, tinawagan niya ako ngayon para sabihin lang na pumunta ako dito at tingnan ang lahat. Sabi ni Theo, hindi siya nagbigay ng kahit anong ekspresyon o pahiwatig na alam niya ang halik na ito o napag-usapan ito ni Daniel. Okay, may sinabi ba siya tungkol sa akin? I mean any specific work for me? Sinubukan kong tanungin siya ng isang beses. No, he didn't mention anything about you. Just in case na nahihirapan ka sa kahit ano, tawagan mo ako. So hindi man lang siya nagtanong tungkol sa akin. Baka nag-overreact ako sa isang halik lang. Makakalimutin na rin sana siya. Isang halik lang yun. Pero bakit in the first place hinalikan niya ako? Wala siyang sinabi sa akin pagkatapos ng halik. Umalis lang siya. Masyado yata akong nag-overthink. Hindi na niya maalala ang tungkol dito pagbalik niya. Pero, ako, I kinda enjoyed the kiss. Siyempre ginawa ko. Ramdam ko pa rin ang hininga ng labi niya sa labi ko. Dapat ko na rin bang kalimutan? Sa kabilang banda, si Daniel. Hinihintay ko si Stephanie sa isang napakagarang restaurant. Ang aking ina ay nagpa-reserve para sa dinner. Talagang kamangha-mangha. Ang pinakamagandang part ay ang live music. Remind me na dalhin si Jen sa isang restaurant na may live music. Siguradong magugustuhan niya ito. Kasalukuyan akong naghihintay sa babaeng ito sa loob ng 30 minuto. 1 minuto pa at aalis na ako. Sa ganoong paraan makukumbinsi ko si mommy na hindi siya para sa akin. Wala sa side ko ang swerte, pumasok siya sa restaurant. Nakita ko ang picture niya kaya alam ko ang hitsura niya. Sa totoo lang, mas marami siyang makeup. Nakasuot siya ng pulang mini dress na walang strap. Sa maikling pananamit ay masyadong revealing para sa isang first time na pagkikita. Nang makarating siya sa table, out of sheer politeness wala ng iba, tumayo ako. Bumaling lang siya sa akin. Kailangan ko siyang hawakan kung hindi ay nahulog siya. Oh my God, Daniel, I'm so damn excited to meet you. I was getting ready since morning today. Napasigaw siya sa sobrang nakakairita niyang boses. Yeah, I noticed. Tinuro ko yung damit niya. Aw, nagustuhan mo ba? Hinawakan niya ang mga braso ko. Ayaw ko lang maging bastos, sumagot ako. Yeah, you look good. Saglit na nawala ang excitement sa kanyang mga mata, marahil dahil sa inaasahan niya ang isang mahabang pangungusap na puno ng papuri sa kanyang style at hitsura. Thank you, you look very handsome and hot. Ipinikit niya ang kanyang mga pilik mata. Thanks, please have a seat. Sinenyasan ko siyang umupo. Pagkaupo namin ay binigay sa amin ng waitress ang menu. What will you have? Tanong ko sa kanya. I will just have a quinoa salad with red wine, she said in her sophisticated voice. Just salad? Sigurado ka bang ayaw mo ng iba? Medyo gulat kong tanong. No, I'm on my diet so nothing but salad for me. Proud niyang sabi. Sige, excuse me please. Tinawag ko ang waitress. 1 quinoa salad for the lady at chicken fried rice, and also make 2 glass of red wine. Sure sir, thank you. Tumango ang waitress at umalis. Daniel, tell me about you. Hindi ko alam kung bakit pero kung ano man ang sinasabi niya ay parang malakas at sobrang excited. Well, I'm businessman in New York. Pagmamay-ari ko ang Anderson Clothing. Narinig mo na siguro. Of course, I love your brand, and there's no doubt, I love your own personal clothing style. Embarrassed, thank you. So what is your take on love? Tanong niya. Oh so deep. I'm impressed, Daniel. Well, for me love is a part of life. Marami pang aspeto sa buhay like money, stability. I mean money is so much important. I agree money is important, but not more than love. What would you do with love if you don't have money? Sa kalye ka titira. Bakit ang babaw niya? Ako. Yes, I would. If you have a person who you love and loves you back, that is your home. You don't need 4 walls to find a home. Home is where your loved one is. Here are your meals sir and madam. Pinagsilbihan kami ng waiter. Tahimik lang kaming dalawa na kumakain. Sa totoo lang ayoko siyang kausapin matapos malaman na pera lang ang mahal niya sa buhay niya. I can't date a girl like her, let alone marry her. I got to go. I had a good time.
But I'm sorry, this can't continue. You and I want different things from life. Tinapos ko na ang date namin. Pero Daniel, we can try few more dates. I'm sure we will be perfect for each other. Sabi niya sa tono niya. Stephanie, please, it's better if we go our different ways. Sabi ko at tumawag ng taxi para sa kanya. Goodbye Stephanie, sabi ko at sinenyasan siyang maupo sa cab. Tiningnan niya ako ng napaka-negative na ekspresyon. Parang wait and watch expression. But I will deal with it later. Sa ngayon kailangan ko lang umuwi at magpahinga. Pagdating ko sa bahay, Mom, Dad, I'm home. Nasa pool kami honey, naririnig ko ang boses ni Mommy. Pagtapak ko pa lang sa pool area, tinanong ako ng mommy ko na nakaupo malapit sa pool habang nakalubog ang mga paa sa tubig. How was your date? Ano ang isasagot ko sa kanya? Sa tingin ko, dapat kong maging tapat sa kanya. Mom, it is not what you think. I met Stephanie, but we are very different people, we want different things from life, so I think this topic is over for good now. Oh honey, akala ko talaga bagay kayong dalawa, malungkot na sabi ni mommy. Mom, it's okay. I will meet my girl at the right time. Binigyan ko siya ng side hug. O baka naman nakilala mo na siya. You just need to figure out that she is the one. Girl of your dreams. Lumapit si Dad sa amin. Mahal na mahal niya ang paglangoy. Siya ang nagturo sa akin ng lahat ng hagod ng swimming. Dad, anong ibig mong sabihin? Medyo nalilito kong tanong. I mean to say baka pumasok na siya sa buhay mo. Pero sa ngayon hindi mo alam na siya na pala ang girl of your dreams. You're everything. Paliwanag ni Dad. I will think about it Dad. Good night honey. Napangiti si Mommy. Night. Humiga ako sa kama at iniisip ang sinabi ni Dad kanina. Pumasok na siya sa buhay mo. She is girl of your dreams. Jeneline, ang tanging babaeng pumasok sa isip ko. Pumasok na siya sa buhay ko. At talagang pinahanga niya ako. Si Jeneline ba ang girl of my dreams? Sa kabilang banda, si Jeneline. It was next Monday, humihigop ako ng aking kape sa opisina. Kung nagtataka kayo kung bumalik na si Daniel, ang sagot ay hindi pa siya bumabalik. Sabi niya sa akin darating siya by Friday pero today is Monday wala pa rin siya. And yes, how much I don't want to miss him, honestly na-miss ko siya last week. Buong araw akong nagtatrabaho sa opisina. Busy ako ng buo pero may kulang pa rin. Naramdaman ko ito. Sigaw ni Daniel, smirk ni Daniel, Daniels I need Jeneline coffee, Daniels bring me this file right now. I felt so different without him on the office. At last but certainly not the least, ang katotohanang hinalikan niya ako ay tumatakbo sa isip ko araw-araw bawat minuto. Alam kong dapat ko na siyang kalimutan pero hindi ko magawa. May dahilan siguro kung bakit niya ako hinalikan. Maging pagnanasa, ngunit may dapat na naroon. Bigla kong naalala na kailangan kong kunin ang expenses file sa cabin ni Daniel at ibigay kay Natasha. Tumayo ako at pumunta sa cabin niya. Pumunta ako sa file shelf at hinanap ito. Kailangan ko talagang ayusin itong shelf ngayon mismo. Napakagulo talaga. Hindi ko alam kung kailan may pumasok sa cabin, nakatayo lang sa likod ko. Good morning. Narinig ang pamilyar, malalim at husky na boses. Bulong pa talaga niya sa tenga ko. Kaya isipin na siya ay malapit na. Walang premyo sa paghula, dumaan ang kuryente sa katawan ko. Daniel Anderson, bakit palagi mo itong ginagawa sa akin? Lumingon ako at nakita ko siyang nakatingin sa akin. Napahawak ang likod ko sa shelf. Nakatayo siya ng napakalapit, sa totoo lang ay ikinulong niya ako sa pagitan ng kanyang mga kamay sa shelf. You are back. Ngumiti ako ng totoo. I am. Namiss mo ba ako? Sumilay sa kanyang mga mata ang saya. Ano, ungol ko na lang. Tinanong ko kung kamusta ang trabaho kapag wala ako. Nakatayo pa rin siya malapit. Sigurado akong hindi ito ang tinanong niya kanina. Tinanong niya ako na miss ko ba siya. Jerk. It was great. Lahat ng mga empleyado mo ay natatakot sa iyo na kahit na wala ka rito, nagtrabaho sila ng maayos. Sabi ko nang hindi nauutol sa gitna ng pagkakatayo niya ng napakalapit. Good. I'm proud of myself for that. Ganito ba tayo mag-uusap buong araw? Sabi ko at sinenyasan ng napakaliit na espasyo sa pagitan namin. I kinda don't have any problem. Ngunit kailangan ko ring magtrabaho sa aking laptop kaya, kailangan kong lumipat. I hope you don't mind. Isang mapanuksong ngiti ang ibinigay niya. Nag-e-enjoy siya dito. Absolutely not Mr. Anderson, sabi ko na ikinainis niya. At ikinagalit siya nito. Jen, Daniel it is. Oops, I forgot. Alam mo namang isang linggo kang wala. I tend to forget it. Nakalimutan mo lang ba ang pangalan ko o nakalimutan mo man lang ako? Ibinulong niya ito sa kanang tenga ko. Ibig sabihin, magkadikit ang mga pisngi namin. Ang isang kamay niya ay nasa bewang ko at ang isa naman ay nasa shelf.
Ang magkabilang kamay ko na nakahawak sa coat niya para sa mahal kong buhay. Jen, I think you should. Natasha barged in the cabin. Oh no, nasa awkward, indecent position kami ni Daniel. Nanlaki ang mga mata niya hanggang sa literal na nakita ko ang paglabas ng eyeballs niya. Oh my God, I'm so sorry Mr. Anderson. I'm really sorry. Mabilis siyang lumingon. Umiling si Daniel at pumunta sa upuan niya at umupo. Pumunta ako at tumayo ng medyo malayo sa bookshelf. Wala kang basic manners para kumatok sa cabin ng boss mo Natasha. Angal ni Daniel. Lumingon si Natasha at tumingin sa akin para humingi ng tulong pero tinignan ko siya ng may awa. Sa ngayon wala akong masyadong magawa. I'm sorry Mr. Anderson. Hindi ko alam na bumalik ka. Akala ko si Jen lang ang nandito. That's why na pumasok ka na parang ikaw ang nagmamay-ari ng kumpanyang ito. Na-promote ka kamakailan di ba? I think I should. Daniel please. It was a innocent mistake by her and she said sorry. Don't be hard on her. Kinailangan kong sumingit ngayon. Maaaring kanselahin niya ang kanyang promotion. And she truly deserves it. I'm really sorry sir. Nagbaba ng tingin si Natasha. Sinamaan siya ng tingin ni Daniel, then looked at me with a look na nagsasabing, what now? Then I gave a look na let her go. Fine, you may go Natasha. Mukha pa rin siyang takot na takot. Thank you Mr. Anderson, thanks Jen. Ngumiti siya sa akin. Don't worry, go. Ngumiti ako pabalik. Lumabas siya ng cabin na literal na tumatakbo. Nai-imagine ko ang takot niya. So nasaan tayo? Out of nowhere nasa likod ko si Daniel. Alien ba siya? Lumingon ako para harapin siya. I was telling you how dedicated your employees are. Ah yes, they fear me actually. By the way, ibigay mo na lang sa akin ang expense file. I will check it and give it to you. Then you can take copies of that and circulate to all the HOD. Sige, nasa kanang pangalawang drawer ng table mo. Okay, and I need Jenilyn Mondragon coffee please. Coffee in Athens tasted bland. No offense though, but I missed your coffee. Sabi niya sa medyo desperado na boses. Napangiti ako ng nakakaloko. I will be on it. Anything else? Inaasahan ko na siya ay dumating sa bagay na halik. Gusto ko ng paliwanag. Hindi ako babae na nakikipaghalikan sa mga lalaki ng ganun lang. Kaya may ibig sabihin ang halik na iyon para sa akin, at sana ay may ibig sabihin din ito sa kanya. No nothing, you may go. Wow just wow, jerk. Bakit kailangan niyang maging casual? Sa kabilang banda, si Daniel. Alam kong sinusubukan ni Jen na kausapin ako tungkol sa halik. She was trying hard talaga. Pero may iba akong plano. Gusto kong kausapin siya ng buong oras tungkol dito. At ngayon kailangan kong bumalik sa trabaho. Kaya sinabi ko ang sinabi ko. Sa kabilang banda, si Jenilyn. What the hell was that? Sigaw ni Natasha sa tenga ko pagdating ko sa table ko. Alam kong darating ito. Nakita niya kami sa very awkward moment. Obvious naman aasarin niya ako. There's nothing to tell. I swear. Umupo ako sa upuan ko at nagsimulang mag-check ng ilang files. Don't try to fool me. Jen, you guys were so close to kissing. Did you guys kiss later? What's going on? Hindi nagawang mapanatiling maayos ni Nats ang kanyang pag-iisip. No, we didn't kiss. There is nothing going on between us. It's just. Gusto mo siya. Tumingala ako sa kanya. I do I guess. Mahinang sabi ko habang nakatingin sa ibaba. Okay Jen. Okay. Daniel is a good guy pero hanggang ngayon wala pa siyang nakakarelasyon. At least yun ang sinasabi ng mga tabloid. Napag-usapan niyo na ba siya? No. Are you mad? He is my boss. I'm just his personal assistant. He can't fall for me. Okay now you are being insane. You are beautiful, smart, caring. Sinong lalaki ang hindi magkakagusto sa'yo? Okay, keep all this aside. Bakit ka pumunta dito? Oo, gusto kong malaman kung nakabalik na ba si Mr. Anderson. Gusto ng boss ko na magkaroon ng urgent meeting kasama siya at lahat ng iba pang empleyado sa marketing. Tatanungin ko siya at ayusin iyon. Tumango ako habang iniisip ang schedule ni Daniel for today. Sige, mail me the schedule, aalis na ako ngayon. Pero tandaan mo hindi pa natapos ang usapan natin. Tumango ako. I was checking the expense file Daniel told me to go through, tapos biglang sumulpot si Max in front of my table. Hey beautiful, bahagya siyang yumuko. Hi Max, how are you today? Napangiti ako. A little piece of information, si Max Fisher ay isang empleyado ng Anderson Clothing sa purchase department. Siya ay isang gwapong lalaki, maganda ang ugali. Tinanong niya ako kung gusto ko siyang lumabas mula noong nakaraang linggo. He seems like a good guy,
Pero kung ano man ang nangyari kay Caleb, ayoko lang pumunta doon ngayon. O baka naman medyo nagkaroon ako ng feelings para sa boss ko. So formal Jenilyn, now I'm your friend right? Sa ngayon, personal assistant lang ako ni Mr. Anderson. So what are you here for? Sabi ko na nang-aasar sa kanya. Well, if that's the case, I'm here for asking you that have you thought about the date? I did, and I have concluded that I'm sorry. But right now I really can't date you or anyone else for that matter. Sige, hindi ko talaga alam ang nakaraan mo, ngunit humihingi ako ng isang dinner lamang. After that if you decide to be just friends magiging okay na ako, no pressure. Nag-isip ako ng ilang minuto, ano ang masama sa isang dinner? And think about my feelings about my boss, I'm sure temporary infatuation lang yun. Hindi ito maaaring maging konkreto. Isa pa, may bihirang pagkakataon na maramdaman din ni Daniel ang parehong bagay tungkol sa akin. Sigurado akong tuluyan na niyang makakalimutan ang halik. Okay, pero isang dinner lang. Tinagilid ko ng kaunti ang ulo ko at binigyan siya ng maliit na ngiti. Thank you, I make sure you will have a great time. Ngumiti ako, tumango. When and where? How about tonight? There's this amazing place with the most amazing Mexican menu. Wait, gusto mo ba ng Mexican? Yes I do, sounds good to me. Sige, sunduin kita mamayang 7. Text me your address. I will. Okay, see you later. See you, sabi ko at pumunta sa cabin ni Daniel para sabihin sa kanya ang expense file. May I come in? Come in, narinig ko ang boses niya. Yes Jen, sabi niya habang nakatingin sa akin habang papasok ako sa cabin niya. I checked through this file. It will need few corrections. Should I discuss this with you now? Busy ako ngayon. How about after work we discuss this over dinner? Don't worry, magbabayad ako ng overtime. Iminungkahi niya. Pero ngayong gabi ang date nila ni Max. Alam kong babayaran mo ako ng overtime gaya ng lagi mong ginagawa, but tonight I can't. I have plans. I'm sorry. Plans? With whom? Tumingala siya. I think that's none of your business, mahinang sabi ko. It is, because I want you to be present with me for work purpose and you say you have got plans. I need to know your plans. Medyo napasigaw siya at tumayo sa upuan niya. Look, still I don't have to tell you about my plans. Jen, I'm asking last time, with whom are you going out? Tanong niya na nagngangalit ang mga ngipin. Nakatayo siya ngayon sa tabi ko. Daniel, why do you even care? You didn't even remember about. Napatigil lang ako. Ano ba tong pinagsasabi ko? Tatanungin ko na sana siya tungkol sa kiss. Ano bang iniisip ko? What are you talking about Jen? Nothing, look, just let me go. Walang patutunguhan ang usapan na ito. Remember what Jen? Nothing, don't press it. Lumingon ako para hindi niya makita ang mukha kong nahihiya. Pero nakakalimutan kong tao siya. Lumapit siya sa akin at tumayo sa harap ko, hinawakan niya ang mga braso ko. Nakatingin ako sa pako, sa heels ko. Mayroon akong magandang pumps. Jen, anong pinagsasabi mo kanina? Be honest with me, sabi niya sa malambing niyang boses, at doon ako natunaw. Butterflies everywhere. Hindi mo man lang naaalala yung kiss na pinagsaluhan natin. Tumingala ako. Ayan na, sinabi ko na, sa mukha mo. Sa kabilang banda, si Daniel. Hindi mo man lang naalala ang tungkol sa halik, mahinang sabi ni Jen. Oh my sweet girl. Jen, dahan-dahan kong itinaas ang baba niya gamit ang daliri ko. Ano? Tanong niya. Naaalala ko ang lahat tungkol sa halik, sabi ko sabay tingin sa mata niya. You do, mahina niyang tanong, tila hindi sigurado. Yes I do, hindi ko nakalimutan. That kiss meant a lot to me. Sa buong stay ko sa Athens, ikaw lang ang nasa isip ko. Ipinulupot ko ang mga kamay ko sa bewang niya, na ikinasara ko ang distansya sa pagitan namin. I'm flattered Mr. Anderson, binigyan niya ako ng mapanuksong ngiti. So ibig sabihin, I get to kiss you again. Inilagay ko ang isang hibla ng buhok niya sa likod ng tenga niya. Sa tingin ko, yes, tumawa siya. Hindi na ako nag-aksaya ng oras sa paglapat ng labi ko sa kanya. Para bang huminto ang oras doon, wala nang iba para sa akin. Kami lang pinapakita sa isa't isa ang pangangalaga namin sa isa't isa sa pamamagitan ng halik. Napakalambot ng labi niya sa labi ko. I could kiss her forever, this girl is making me go crazy about her. Pagkatapos ng ilang oras ng kissing ay naghiwalay kami. Pero nanatili pa rin akong malapit sa kanya. Sa kabilang banda, si Jenilyn. Kumalabog ang puso ko sa buong halik. Nang hina ang mga tuhod ko, salamat sa Diyos na hawak niya ako. Napakabango niya, nakaka-hypnotic ang amoy niya, and of course not to forget the butterflies party in my stomach.
I enjoyed the kiss, mas gusto ko siyang halikan, pero may itatanong din ako sa kanya. What are we, Daniel? Tumingin siya sa akin, may malalim na iniisip. I will be honest with you, it's not just fun thing with you. I really do care about you. I won't do anything to hurt you, Jen. I get it, but don't you think this is wrong? You're my boss. Hindi ko lang maalis sa isip ko ang bagay na iyon. There is nothing wrong, Jen. We will just like any other people who are dating and also happen to work together. I smiled at his effort trying to tell me how this isn't wrong. We don't work together. I work under you. I'm your personal assistant, Jen. Tumingin siya sa akin ng nagbabala na may mapupungay na labi. Okay, but we can't tell about this to anyone other than your family, friends and my family, friends. Naiintindihan ko naman na public figure ka, pero ayoko talaga na may mga taong may camera na umaaligid sa akin kapag naglalakad ako sa mga lansangan. Ipinaliwanag ko sa kanya ang pag-aalala ko. Naiintindihan ko ang iyong concern. Ipinapangako kong walang makakaalam nito maliban sa ating pamilya at mga kaibigan hanggat hindi ka nakakasiguro. At sisiguraduhin kong walang paparazzi na lalapit sa iyo. Sabi niya sabay marahang halik sa noo. It's a first. Nakayakap kami sa isa't isa, naglalaan ng oras para maramdaman ang katawan ng isa't isa. Ang pag-aalaga, ang init lahat. At bigla kong naalala, oh shoot! Oh my God! Humiwalay ako sa yakap at hinimas ang aking templo. What is it? Nag-aalalang tumingin sa akin si Daniel. I had a date with Max tonight, like right now. May date ka, seryoso ka, naguguluhan siya. I thought you didn't remember the kiss or you regret the kiss. So I said yes to Max for a dinner date tonight. He has been asking me for a while. Sabi ko, dahan-dahan kong hinuhusgahan kung kailan siya sasabog. What? You thought like that? And who the hell is Max? Halos isigaw niya ang huling bahagi. He works for your company. Well, to start with, whoever this guy is fired. And you are not going to date with him or anyone other than me from now on. Is that clear? Seryoso siya at galit. Possessive Daniel, I can agree on the second part but you can't fire Max. When he asked me out we were not going out. He didn't know. He is innocent. You will not fire him, okay? Jen, why do you have to talk good about him? He is not your boyfriend. I'm your boyfriend. I don't want anyone near you knowing he wants to date you. Nakapout na sabi ni Daniel, ang cute. Daniel, can't you trust me? Though Max wants to go out with me pero ayoko. I want to date you, not him. Gets mo ba? Fine, I won't fire him. Pero kung lalapit siya sa'yo at aayain ka ulit, he is fired. Umirap siya. Okay, now let me tell him na hindi ako makakapunta sa dinner. Nilabas ko yung phone ko. After that I will drop you to your home. Sige, binigyan ko siya ng halik sa pisngi. Idadial ko na sana ang number ni Max nang hinila ako pabalik ni Daniel. Nabangga ko ang dibdib niya. Parang bumalik siya sa pagkakayakap sa akin. Itinapat niya ang mukha niya sa leeg ko, nilagay niya ang malalambot na halik sa leeg ko. Daniel, lumabas ito na parang bulong. Ano, Jen? Anong ginagawa mo? I'm just kissing my girl. My girl ay nagpadala ng panginginig sa aking buong katawan. Bakit kailangan niyang sabihin yun? Oh, my girl. Yes, you are my girl. Binigyan niya ako ng matagal na halik sa labi. How am I going to handle this sexy, hot, handsome, and caring man? Sa kabilang banda, si Daniel. What? Sigaw ni Theo, Scott at Peter. Yes guys, Jen and I are dating. Bawal sabihin ta kahit kanino, Jen wants to keep it private initially, paliwanag ko sa kanila. Pero paano? Hindi ba't sinabi niya sa akin na hindi siya nakikipag-date? Tanong ni Scott. Oo, pero nung nagpunta ako sa Athens hinalikan ko siya. Kahit hindi niya ako hinalikan noon, alam kong may ibig sabihin ang halik na iyon sa aming dalawa. Pagbalik ko, sinubukan kong kumilos ng normal na parang hindi nangyari yung kiss, pero tinanong ako ni Jen na kung may ibig sabihin ba ang halik na iyon sa akin. And I couldn't refuse, so here we are dating. I'm happy you finally got a girlfriend, and a good one. Not some clingy slut. Napangiti si Scott. Yeah, good for you buddy. Mukhang mabait na babae si Jeneline. Tumango si Peter. Alam kong darating ito. I'm so happy for you man. Niyakap ako ni Theo. Thank you guys. Would you like to have something? Nakaupo talaga kami sa office ko. Jeneline Mondragon Special Coffee. Sabay-sabay nilang sabi, napangiti ako. Jen, Theo, Scott, Peter and I want Jeneline Mondragon Special Coffee, sabi ko sa intercom. I will be on it. Sabi ni Jen sa kabilang side, sigurado akong malaki ang ngiti niya.
Sa loob ng 10 minuto, may kumatok sa pinto ng cabin ko. Come on in. Pumasok si Jenilyn sa cabin na may matamis na ngiti sa labi. She looked beautiful every day. Siya ay napakaganda. Nakasuot siya ng puting shirt at light pink na pantalon. Nakasuot siya ng nude sandals. Pagpasok niya, napangiti ang labi ko, paanong hindi? She is just amazing, and we are dating. Paano ako hindi magiging masaya tungkol dito? Good evening everyone, sabi niya sabay turo sa mga kaibigan ko. Hey Jen, how are you? Tumayo si Theo para yakapin siya. I'm good, what about you? Tanong niya na may ngiti sa labi. I guess she feels comfortable with Theo the most as she have met him more than Scott and Peter. I'm feeling absolutely best as I got to know that you and this man Daniel are dating. I know right, Jen, you said no to me and yes to him. I guess I will just go to attain salvation in the mountains. Nagpakita si Scott ng pekeng nasasaktan. Tumawa si Jen, you are such a drama king Scott. I'm sure you are going to meet your love of the life pretty soon. Dream on Jen, Scott and love, ha, not happening, natawa ako. Oh you shut up, you have got a super amazing girlfriend, let me find mine now. Sinamaan ako ng tingin ni Scott, alam kong nagbibiro lang siya. Nagulat din ako, I mean last time we met you were just his assistant. And now his girlfriend, sabi ni Peter. Sa kabilang banda, si Jenilyn. I thought you were going to keep mom the whole time. And for your knowledge, we met a month ago. Maraming pwedeng mangyari sa isang buwan. Sabi ni Jen sa sassy tone niya kay Peter. I'm staying away from you. You just speak so blunt yet so right. I can't handle you. I pray for you Daniel. Umiling si Peter. Masanay ka na, you are my boyfriend's close friends, so we'll meet often Peter, napangiti ako. I wonder how your girlfriend or future wife will handle you. Napakatahimik mo, sabi ko nang hindi nag-iisip pero alam kong nagkamali ako. Naging seryoso silang tatlo, parang blanko lang ang mga mukha nila. Ramdam ko ang tensyon sa hangin. Wala akong nabasa kahit isa sa kanila. My wife died giving birth to our son didn't survive too. Binasag ni Peter ang katahimikan habang nakatingin sa labas ng bintana sa likod ni Daniel. Oh my God, that's terrible. Tumingin ako kay Daniel para maniwala na totoo ito. Ibig kong sabihin, ito ay isang unfortunate thing para kay Peter. Hindi ko man lang maisip. Tumango lang si Daniel. Oh my God Peter, I'm really very sorry. Hindi ko alam, sabi ko na nakatingin ng may sympathy kay Peter. It's okay. It's been 3 years. I'm trying to move on. Isang malungkot na ngiti ang ibinigay ni Peter. And you will move on. Ngumiti ako pabalik. Let's live guys. We have our own companies to run. Tumayo si Theo. Yes, isang oras ang schedule ko sa meeting. Si Scott, na nakita kong laging joking and flirting ay biglang nasa business mode. Nagtatrabaho ka rin. Sinubukan kong tumawa. Oo, nagtatrabaho ako Jen. Sinamaan niya ako ng tingin at sinamaan ko naman ng tingin. Goodbye Jenilyn, sabi ni Peter na inilagay ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Bye Peter, see you guys. Bye everyone, kumaway si Daniel. Isa-isang lumabas ng cabin ang lahat na iwan kaming dalawa ni Daniel. Niyakap ako ni Daniel mula sa likod, nakatago ang ulo sa leeg ko. Inamoy niya ang buhok ko. Iba talaga ang mga kaibigan mo, sinabi ko. Yes, kahit minsan iniisip ko kung paano kami naging magkaibigan. Like Theo and I were together in high school so it is obvious. But Scott and Peter we met through business. And now are very close friends. I hope they didn't make you uncomfortable. No, not at all, they are all good guys. Okay now enough of other talks. Tell me would you want to have dinner with me tonight? Tanong niya sabay halik sa pisngi ko. Sa isang linggo ng pakikipag-date kay Daniel Anderson, nalaman ko na siya ay isang touchy-touchy na tao. Mahilig siyang magpakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagyakap, paghalik, paghaplos sa akin. At mahal ko ito. I don't like to bring my ex back but he never used to be so warm. Sobrang cold niya, hindi ko alam kung bakit ako nahulog sa kanya. I would love to, pero okay lang ba kung dinner sa bahay? Pwede naman tayong umorder ng Chinese. Ayoko lang magbihis at lumabas mamayang gabi. Of course why not, your house or mine? Mine would be better. Sige, let me complete my work and please call the production team tomorrow morning on urgent basis. I have to have meeting with them. Napakarami ng demand natin ngayon but couple of branches in San Jose have not supplied with products, sinabi niya. Tumango ako ng positibo, I will be on it. Don't worry, nakangiti akong lumabas ng cabin niya. Jen, halika na. Narinig ko ang boses ni Daniel mula sa sala. Pareho kaming nasa bahay ko ayon sa desisyon.
Umorder kami ng Chinese at sa tingin ko ay dumating na ito habang tinatawag niya ako. Naligo ako at ngayon ay naka-shirt at shorts. Ang pinaka-komportableng damit sa mundo. Coming, sabi ko at nagmamadaling lumabas. Pagdating ko sa sala ay nakita kong inayos na ng mahal kong boyfriend ang lahat sa dining table. Food, plates, glass, fork, wine at candle. Napaka-romantiko. Oh my God, this is awesome, Daniel. Pumikit ako at hinalikan ang labi niya. Hinawakan niya ako sa bewang ko at bumulong. Napahagikik ako na parang teenager. Nababaliw na ang lalaking ito dito. Umupo kaming dalawa, nag-serve ako ng noodles, nag-serve siya ng dumplings and some manchow soup. Mukhang masarap ang lahat. I took the first bite of dumplings. This tastes heavenly. Let me taste. Kinagat niya rin ang dumpling ko. Pinanlitan ko siya ng mata. It tastes amazing. Bakit mo kinuha yung akin? Nasa plato mo yung sayo. Because it will taste amazing kung kakainin ko ang sa iyo. Kumindat siya. Enough of cheesy talk. Kumain ka na. Tinulak ko ang siko niya. Tumawa siya. By the way, Jen, coming week I have a meeting with one of the major stakeholders of our company in LA. Assistance is not needed much, but if you want you can come. You could meet your brother, we could spend some time together outside work. Mr. Garner, tanong ko. Yes, how do you know? I know he is one of the major stakeholders of the company and he is from LA. Efficient and smart, napangiti siya. And yes, I was going to ask you for my leave for a couple of days this week. I have to go to LA anyways. Bakit? What's the matter? Nag-aalala siyang tumingin sa akin. Coming Thursday is my mom and dad's death anniversary. It will be 6 years now, naluluha kong sabi. Gosh, miss na miss ko na sila. Oh God, Jen, come here. Hinila niya ako sa kandungan niya. Inipit niya ang buhok ko sa likod ng tenga ko. Marahan niyang hinawakan ang mukha ko at pinunasan ang mga luha ko. They must be in good place and will be so proud of you. Bulong niya sabay halik sa aking templo. Isinandal ko ang ulo ko sa balikat niya habang humihikbi. Sana nandito sina mama at papa. Masaya sana silang makilala ka, sabi ko. Sino bang may sabing hindi nila tayo pinapanood mula sa heaven? They are blessing us. Alam mo kung paano ako mapangiti. Napangiti ako sa mga luha. That's my duty, Miss Mondragon. Hinalikan niya ang aking templo. Enough of your sweet talk. Tataba ako. Pinaglalaroan ko siya. Okay, anong gusto mong gawin? Tanong niya. Manood siguro ng movie. Movie it is. And this girl over here will like if her boyfriend will bring her some ice cream. She is really craving for it. Medyo madramang sabi ko. You are such a sweet talker at ang sabi mo patatabain kita sa sweet talk. Mapaglarong pinisil ni Daniel ang ilong ko. Is that a yes, Mr. Anderson? Sinadya kong ipinikit ang pilik mata. How can I say no to such a cute human? Anong flavor? Yay, you are the best. Chocolate chips please. Tumayo si Daniel para tawagin si Mason na driver niya para dalhan kami ng ice cream. Makalipas ang 15 minuto ay tumunog ang doorbell, mabilis akong tumakbo patungo sa pinto. Pagbukas ko nakita ko si Mason na may dalang brown na bag which I assume has our ice creams. Hello Miss Mondragon, eto na po yung order nyo. Magalang niyang sabi. Mason, please call me Jenilyn. And thank you for this. Gusto mo bang pumasok? No thank you Jenilyn. Enjoy your ice creams. Good night. Napangiti siya. Night Mason. Isinara ko ang pinto at naupo sa tabi ni Daniel na sobrang engrossed sa movie na hindi man lang narinig ang doorbell. Excuse me Mr. Anderson. Ikinaway ko ang kamay ko sa harap ng mga mata niya. Yes yes. Tumingin siya sa akin. Nandito na ang ice cream. Masyado kang engrossed sa movie. God, hindi ko narinig ang doorbell. Oo, pero narinig ko. Ito ang cookie dough mo at ang chocolate chips ko. Salamat. We started eating our respective ice creams, and me being me ay pilit kong kinagat ang ice cream niya. Hey, that's not fair. Huwag mong kainin ang ice cream ko. Umangal siya na parang 3 taong gulang na bata. I will of course, learn to live with it. I have a habit of doing it. Ganun ba? Kaya patikim ako ng sayo. Lumapit siya pero umatras ako. No, you can't have my ice cream. What? You can have mine and I can't have yours. What kind of rule is this? Give me yours, now. Nope nope no. Umiling ako. I'm decently asking you one last time, Jenny. Tinaas niya ang kilay niya kaya natakot ako. No means no. Binigyan ko siya ng isang masamang ngiti. Sige, you asked for it. Kumindat siya. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Hinila ako ni Daniel papunta sa kanya, at sinimulan niyang kilitiin ang tiyan ko.
Oh no, fun fact, nakikiliti ako. No, Daniel. Sinubukan ko ang keyword na sinubukang sabihin ito sa pagitan ng mga pagtawa. You asked for it, Jen. Hindi siya tumigil. Please no, Daniel. No, please. Oh my goodness. Tawa ako ng tawa. What's the magic word, Jen? Nakangiting tanong niya. You can have my ice cream, but please stop. Sa wakas nasabi ko na. That's like a good girl. At tuluyan na siyang tumigil sa pangingilati sa akin. Thank goodness. Paano mo nalamang nakikiliti ako? I didn't. It was a wild guess, sweetheart. Kumindat siya at kumagat sa ice cream ko. Sweetheart, my God gracious. Anong nangyari? Nothing, napangiti ako. Nag-zone out lang ba ako? Ngayon ay lumilipad kami ni Daniel papuntang LA. Sobrang saya ko, malapit ko nang makita ang brother ko after 2 months. Sa totoo lang, hindi pa kami nagkahiwalay ng ganito katagal. Kahit nung pumunta siya sa NYU, dumating siya kahit minsan sa loob ng 2 buwan. At excited din akong ipakilala sina Daniel at Kuya Sam. I really hope Kuya Sam take this positively. He was just like a normal elder brother before, but since Caleb he turned into a overprotective brother. I know Daniel will manage everything, he is the best, but still I'm worried. Where are you lost? Pumalakpak si Daniel sa harap ng mukha ko. Nakaupo kaming dalawa sa private jet niya. Nakasuot ako ng itim na pantalon at itim na pangitaas na may brown na orangish na cardigan. Ipinares ko ito sa aking black sunglasses. Yes guys, unexpectedly we were twinning. I was just thinking kung ano ang magiging reaksyon ni Kuya Sam sa atin. Ipinatong ko ang ulo ko sa balikat niya. Don't worry, Jen. I'm sure matutuwa siya para sa'yo. And besides, ako na ang bahala sa lahat. Pagdating natin, ihahatid na kita sa bahay mo. Then we meet for dinner with your brother tonight after I finish my meeting. How's the plan? May reservation ako para sa atin. Oh Daniel, ang dami mo nang iniisip. Plans good for me. And about bringing his date, I will have to ask him that first. No issues, just let me know. Okay, now I'm sleepy as fuck because you decided to wake me up early for the flight you own. Sabing tumayo ako na nagkukunwaring galit. I'm sorry, Jen. I have worked there even before meeting. You can sleep for the entire journey though. Ano ang iyong gagawin kung gayon? Trabaho, ngumisi siya. Of course, spend time with your second girlfriend. Hinampas ko siya sa balikat niya. Aw, galit ba ang first girlfriend ko? Bumangon siya at pinulupot ang mga kamay niya sa bewang ko. So girlfriend mo talaga ang tingin mo sa trabaho, Daniel? No darling, you are my one and only girlfriend. Huwag kang magagalit. Marahan niya akong hinalikan kaya natunaw ang puso ko sa isang segundo. We kissed, made out for some time tapos natulog ako habang nagtatrabaho siya. Ang lalaking ito. Jen, may nagsalita sa pangalan ko ng mahina kaya alam kong si Daniel yun. Tumalikod ako sa aking pagtulog at pinulupot ang aking mga kamay sa kanyang katawan. Bumangon ka na, nakarating na tayo sa LA. Hinalikan niya ang pisngi ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko, at nakita ko siyang nakatingin sa akin na nakangiti. We did already, bumangon ako. Yes, come on. Oh my God, wow. I'm so excited, Daniel. Tumalon ako sa kama ng nakangisi. Yes, sweetheart, I can say. Halika, ibigay mo sa akin ang kamay mo. Iniabot niya ang kamay niya sa akin. Masaya kong nilagay ang kamay ko sa kanya. Hinila niya ako palapit sa kanya, at binuhat na naka-bridal style. Daniel, what? Kaya kong maglakad, alam mo. I know, but I like to carry you. Sabi niya sabay labas ng kwarto. Nasaan ang mga bagahe natin? Tanong ko. Dinala na ng mga tauhan ko ang mga bagahe sa ating sasakyan. Richie, nag-smirk ako. No, literal na binuhat niya ako ng Michi palabas ng eroplano na parabang nasa honeymoon kami. Hindi ako pinakinggan ni Daniel. Pinababa niya ako nang nasa sasakyan na kami. God, ang lalaking ito. Happy? Tanong ko. Very. Weird ka, sabi ko. Mas weird ka, ngumisi siya. Nakarating kami sa bahay namin in 20 minutes. Kinakabahan ako, hindi alam ng kapatid ko na darating ako. Ito ay isang surprise para sa kanya. At ang mas malaking surprise ay darating ako kasama ang aking girlfriend. Yes, that's it, that's the house, sabi ko sa driver. Napatingin ako kay Daniel na nakatingin siya sa bahay ko. Alam kong hindi ganoon kalaki. No, it's perfect, tulad ng sinabi ko kanina, itong small home gives the honestly vibe. Halika na, nakangiting sabi ko. Yeah, let's meet your brother. Pumunta kami sa entrance, halatang nasa akin ang susi pero nagpa siya akong mag-doorbell. Gusto kong makita ang reaksyon niya. Hinawakan ni Daniel ang aming mga kamay. Pagbukas ng pinto, bumungad sa akin ang isang magandang babae na naka-shorts at naka-crop top.
Mukha siyang kasing edad ni Kuya Sam. Nakita ko na siya dati pero saan? Hi, awkward na sabi ko. Jenilyn, kilala kita. Napangiti ng gusto ang dalaga. Sino yun, Tessa? Narinig ko ang boses ni Kuya Sam. Come out, it's your sister. Tessa, iyon ang inaakala kong nakasaad sa pangalan niya na sumenya sa amin na pumasok. Pumasok ako sa sala. Sayang bahay ko, na-miss kita. Maya-maya lang ay lumabas si Sam mula sa kusina. Thank God na nakasuot ng damit. I entered the living room. Alas, my home. I missed you. Just then Kuya Sam out from the kitchen, thank God wearing clothes. Jen, oh my gosh, you are here, sabi ni Kuya Sam para yakapin ako. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sobrang namiss ko siya. Oh boy. Kailan? At paano? Surprise. Ngumisi ako. The best surprise ever. Muli niya akong niyakap. At maaari ko bang malaman kung sino ang babaeng ito? Nagtaas ako ng kilay. That's the time na napatingin si Kuya Sam sa kamay ko na hawak ni Daniel. And as a protective elder brother he asks, sabihin mo muna kung bakit hawak ng amo mo ang kamay mo. Napatingin ako kay Daniel, tumango siya sa akin na nagbibigay ng sapat na tiwala sa akin. Kuya Sam, meet Daniel, my boyfriend. Kinakabahan akong ngumiti. Sa kabilang banda, si Jenilyn. For a minute Kuya Sam keep looking at Daniel and I. For a minute my heart was beating so freaking fast. Ano ang iniisip niya? Are you freaking nuts, Jen? How can you date your boss? Jenilyn Montenegro. Sigaw ng kapatid ko. Inaasahan kong magagalit siya, ngunit hindi ko inaasahan na sinisigawan niya ako. Ngayon ay naiyak ako dahil kapag sumisigaw si Sam kahit ang masamang asong babae ay maaaring maging isang umiiyak na sanggol. Bago pa ako makapagsalita ay sinabi ni Tessa, Sam, calm down. She is your sister. Don't scream at her. Wow, thanks Tessa. Oh yeah, I'm screaming at her because she has done something worth screaming for. Tumingin siya ng napakadelikado kay Tessa tapos sa akin. Kuya Sam, please try and understand me. Hindi namin dinadala ang relasyon namin ni Daniel sa opisina. We work professionally in office. Hindi yun ang ikinagagalit ko kay Jenilyn. Alam naman natin kung gaano ka-press ang mga tao sa lahat ng oras. Ayokong may magsalita ng masama tungkol sa iyo at sa relasyon nyo. Oh my brother. Samuel, I can guarantee you na walang magsasalita ng masama tungkol sa amin ni Jen. Sa pagkakataong ito ay nagsalita si Daniel na ipinagpapasalamat ko. Oh yeah, I know you are big rich businessman. I also know you are really good at this isn't business. This is my sister we are talking about, so I won't compromise for anything but the best for her. Sabi ni Kuya Sam na mukhang patay na seryoso kay Daniel. Well, Samuel, I can say the same thing. This of course isn't business. This is my girlfriend we are talking about and I would not want anything but the best in the world for her, and I am going to give the best to her. Muho, Daniel, kailangan mo bang pag-usapan ito ng matalino sa tuwing magtatanong o magsasabi ako ng isang bagay? Mas magaan ang mood ngayon ni Kuya Sam. Ngumiti kami ni Daniel. Napangiti kami ni Daniel. Hinaplos ni Tessa ang braso ni Kuya Sam na parang maasikasong girlfriend. Teka, ano? Kuya Sam, who is this pretty girl? Oh yes, Jen, meet my girlfriend Tessa Wade. Nanlaki ang mata ko. No, I said just like Rachel. Ano, hindi mo siya gusto? Tanong ni Kuya Sam. I knew I have seen her before somewhere. Hindi ba ito yung babaeng na date mo noong high school tapos naghiwalay kayo dahil long distance sa college? Yeah, I'm the one. Napangiti si Tessa. See, I recognize you. By the way, Tessa, thank God bumalik ka ulit sa buhay ng brother ko after so many years. He had been living a zombie life. Jen, stop it. It is not like that, Tessa, okay? Nangangatwiran si Kuya Sam. Ayos lang, Sam. Kilala kita. Tumawa si Tessa. It is nice to meet you, Jen at Mr. Anderson. Nakipagkamay si Tessa sa amin. Daniel, please. It's nice to meet you too. Sabi ni Daniel. Hindi pa rin ako masyadong kumbinsido sa lahat ng ito, sabi ni Kuya Sam. Kuya Sam, come on. Daniel is a good guy, please be happy for me. I just don't want you to get hurt like the last time, malungkot na sabi ni Kuya Sam. She won't. How about we all go for dinner tonight? Inilagay ni Daniel ang kanyang ideya. Napatingin ako kay Kuya Sam ng may pag-asa. Hinila ni Tessa ang braso ni Kuya Sam para sabihin yes probably. Sige, pasok na tayo. Napangiti si Kuya Sam. Yes, tumalon ako. Great, I will get going now. May meeting ako dito. Jen, I will message once I get free. Then I can come here and we can all go together. Don't worry about the reservation, I will manage it. Sabi ni Daniel. Sounds good. Hinalikan ko siya sa labi. Nakita kong napaaw si Tessa. Sige, wag ka na lang mag-make out sa harap ko.
Tinabi kami ni Kuya Sam. It was just a peck, Kuya Sam. Putol ko. Okay, see you guys later tonight. Umalis si Daniel. So Tessa, what do you do? Tanong ko sa kanya habang nakaupo kami sa couch. I'm interior designer. I work with Four Seasons Group of Hotel. Wow, that's awesome. Dito ka nakatira sa Cali or anywhere else? Most part of the month in Cali pero kailangan kong mag-tour ng kaunti sa buong states. Oh, so paano kayo nagkakilala ulit? Walang sinabi sa akin si Kuya Sam. Actually, nagkita kami nung nasa Four Seasons Florida siya. Nandoon siya for a meeting and I was also working there. Oh, that's nice. And you are dating since? Excited kong tanong. 2 months. Ngumiti siya ng matamis. Our honeymoon period. Parang kayo ni Daniel. Pang-aasar niya. Yeah, kami, namula ako. Isang oras na ang nakalipas, tinawagan ako ni Daniel na nagsasabing darating siya sa loob ng 1 oras at maghanda para sa dinner. Nasa kwarto ni Kuya Sam sina Tessa at naghahanda habang ako naman ay nakahanda at naghihintay sa kanila sa hall. Nagsuot ako ng casual dress na may kulay red at pink na shade. Pinaresan ko ito ng white heels. I was taking a picture of myself nang may mag-doorbell. Assuming it to be Daniel, binuksan ko ang pinto na may malaking ngiti sa labi. Pero nawala ang ngiti ko nang makita ang taong nakatayo sa harapan ko. Ito ay walang iba kundi si Melissa, ang aking ex-best friend. Hindi ko alam kung ano ang ire-react ko kaya tumayo na lang ako na parang estatwa. She was looking pretty as always. Napangiti siya ng bahagya. Hi Jen, Melissa, I want to talk to you about something. Kinalikot niya ang kanyang mga daliri. Look, I don't want to talk about anything with you. So I'm sorry, pwede ka nang umalis. I know I was behaving rude pero hindi ko pa rin siya napapatawad sa ginawa niya sa akin. Jen, please listen to me once, please. I will not take more than 5 minutes, please. She sounded genuine. Fine, 5 minutes. Salamat. So first I want to say a huge sorry to you. I didn't mean to hurt you by sleeping with your boyfriend. Nangyari lang at hindi ko napigilan ang sarili ko. But when you came to know about that and left the NYC, I realized how big mistake I have committed. I lost my best friend, my only family. I thought Caleb really likes me but he cheated on me too. In last 2 months when we were together he slept with several girls. Nung nalaman ko nakipaghiwalay ako sa kanya, that time I realized how much hurt you have been. I'm so sorry Jen. I'm sorry, please forgive me. Umiiyak na siya ngayon. At ako rin. Oh Mel, halika dito. Hinila ko siya para yakapin ng mahigpit. Stop crying first, he isn't worth anyone's tears. I was disappointed with myself that I lost my best friend due to my selfishness and that douche. To be honest, hindi na ako nagulat nung sinabi mo sa akin na niloko ka rin niya. Noong nakipaghiwalay ako sa kanya, sinabi sa akin ni Kuya Sam kung gaano ka-player si Caleb. I was such a stupid girl. Naniwala ako sa lahat ng sinabi niya. Umiling siya. What's past is in past. Forget everything. Start new. You are such a good fashion designer. Focus on your work. I missed your advice. Thank you Jen, you talked with me. Ngayon medyo nabawasan ang guilt ko. Don't worry, I forgive you Mel. Napangiti ako. Oh thank goodness Jen, muli niya akong niyakap. Namiss ko rin ang best friend ko. Jen, humiwalay ako sa yakap nang makita ko si Daniel sa garden area na mukhang nakakabighani gaya ng dati. Sumama ka sa akin, bulong ko kay Mel. Hey, ngumiti ako at hinalikan siya ng mahina. Someone is little more happy right now, what is the reason? Tanong niya sabay halik sa akin. I want you to meet my best friend Melissa. Your best friend, the one with whom your ex-boyfriend cheated. Daniel spat. Yeah, but she is sorry for everything. Niloko din siya ni Caleb. Hindi umimik si Daniel, well expected ko na rin. Galit na galit siya at naiistorbo nang sabihin ko sa kanya ang tungkol kina Caleb at Melissa. Mel, meet my boyfriend Daniel Anderson. Oh of course I know him. He has a amazing clothing line. Nice to meet you Mr. Anderson. Sabi ni Mel sabay ngiti ng totoo. I won't say nice to meet you because you hurt my girlfriend enough. Sabi niya sabay nagngangalit ng ngipin. Daniel, saway ko. Okay na ang lahat sa pagitan namin ni Mel ngayon. It's okay Jen, obvious at expected ang galit niya sa akin. I will take your leave now. Do tell me when you come back in California. And please be in touch Jen. I will, at niyakap siya. Pagkaalis niya, nakatingin sa akin si Daniel with pure confused face. She said sorry and she was sorry kaya pinatawad ko siya. Mel was and is my best friend after all Daniel.
But Jen pinigilan ko siya sa pamamagitan ng paglapat ng labi ko sa labi niya. Sa tingin ko ito ang isa sa mga pagkakataon na buong tapang kong sinimulan ng isang halik. I mean comfortable ako sa kanya pero hindi ako pinapasok ng karanasan sa nakaraan. Ramdam kong nabigla siya sa biglaang katapangan ko pero mas lalo niya akong hinalikan pabalik. Ito ay isang medyo magaspang na halik. Pagkatapos naming kainin ang bibig ng isa't isa, naghiwalay kami. Wow! Napabuntong hininga siya. It was amazing. Napatingin ako sa kanya. And you look beautiful, Jen. How am gonna resist you at the dinner? Simple, kung gusto mo ng dessert, kailangan mong dumaan sa bawat course. Saka ka lang makaka-enjoy sa dessert. Bulong ko sa tenga niya in a very seductive tone. Nagsimulang umubo si Daniel, dahil doon ay nagsimula na akong tumawa. Oh my God, kawawang lalaki. Look at your face, natawa ako. Janeline Mondragon are going to pay for this very soon. Hintayin mo na lang matapos itong hapunan. Ano, pipilitin mo ba ako? I turned very serious, faking it obviously. No Jen, no. I will not force you for anything, please keep this in mind. Akala niya seryoso talaga ako. Hinaplos niya ang braso ko. Hey, alam kong hindi mo ako pipilitin. I was just joking, tumawa ako para gumaan ang mood niya. Napabuntong hininga siya, thank God. Akala ko talaga seryoso ka. You are a pretty good actor, Madam Janeline. Hinila niya ako papunta sa kanya. There are several hidden talents na hindi mo pa alam, Sir Daniel, panunuya ko. Maya-maya lang ay lumabas ang kapatid ko at si Tessa na nakabihis na para sa hapunan. We are ready, anunsyo ni Kuya Sam. Finally, gaano kayo katagal maghanda? Nga pala, ilang rounds ba kayo? Kumindat ako. Namula si Tessa at tumakbo si Kuya Sam para hampasin ako. Nag-book si Daniel ng dinner reservation namin sa Nobus. 1 beses o 2 beses akong pumunta doon. I love their food so much pero medyo mahal ang restaurant. Ilang beses ding nakasama ni Kuya Sam ang kanyang mga kaibigan na pumunta doon. Pagpasok namin, naglalakad kami ni Daniel sa harap na magkahawak kamay at nasa likod namin sina Tessa at Kuya Sam. Daniel Anderson, sabi niya sa receptionist, obviously as usual, naglalaway ang dalaga kay Daniel. Hindi ko napigilan ang selos ko. Hi there, could you please give us our table soon? We are hungry, sabi ko in fake sweet tone. How I wish na sinabi ko sa kanya na girlfriend niya ako. Pero hindi ko pa kaya. Kung hindi, sasayaw ang media. Of course, sabi niya na nakatingin pa rin kay Daniel. Papatayin ko ang babaeng ito ngayong gabi. Sinabi niya sa host na ipakita sa amin ang aming mesa. Sinimulan kaming i-guide ng host sa mesa. Bagay sa'yo ang selos, mahinang bulong ni Daniel. Alam kong sobrang nag-enjoy ka. Putol ko. Huwag kang magalit sa akin, Jenny. Ngumisi siya. Just shut up, Anderson. Kahit saan tayo magpunta, girls ay naglalaway lang, flirting and seducing sa'yo. Now onwards we won't go on a single date in any restaurant. Hindi umimik si Daniel kaya humagalpak siya ng tawa. Anong meron para tumawa? Bulyaw ko. Oh my dear girlfriend, you are really so cute. Don't worry, okay? You are the only girl I will drool over, flirt with and will seduce you. Hinalikan niya ang pisngi ko. Tumingin ako sa kanya na hindi pa rin kumbinsido. Come here you silly girl. Hinila niya ako palapit sa kanya at hinalikan sa noo. I won't go anywhere leaving you, sweetheart. Napangiti ako. This is your table, sir, ma'am. Hope you enjoy your evening. Sabi ng host at umalis na. Kuya Sam at Daniel like a proper gentleman naglabas ng upuan para sa amin ni Tessa. So Samuel, how's the work going? Sinimulan ni Daniel ang convo. Good. Next week pupunta na ako sa New York. I have a meeting with your company. Naging malamig pa rin ang ugali ni Kuya Sam, natatakot ako ngayon. Yes, I know, your strategy for the birthday discount worked really good for our company. Nakangiting sabi ni Daniel. Sa unang pagkakataon simula noong sinabi kong I'm dating Daniel, ngumiti si Kuya Sam at sumagot, good to know. I know birthday can be made special and with this even both our company can make huge revenue. Tumango si Daniel, Tessa, kailan ka pupunta sa New York? It will be so much fun, sabi ko. I would love to. I have been to New York when I was in middle school. I really want to come but I have my next project in Rome. So I will be gone there for a couple of weeks or more. Rome, wow, that's wonderful. Hindi pa ako nakakapunta sa Italy. I'm sure napakagandang bansa, sabi ko. It is. I have been there every summer vacation because my mom is Italian. Sabi ni Tessa. Oh, I didn't know, maybe that's why a little bit of Italian accent ha. Tanong ko. Yes, that's it, sinabi niya. Ano ang pinakagusto mo sa pagiging half Italian? Tanong ni Daniel sa kanya. Well,
I get to eat every type of pasta in the most authentic taste made by mom. Nakain ko na lahat ng 300 na klase ng pasta. Nakangiting sabi ni Tessa. Isang bagay na pinagseselosan ko sa'yo. Pinandilatan siya ng mata ni Kuya Sam. O wag kang magreklamo. Halos 50 klase na ang niluto ko para sa'yo, sagot ni Tessa. Oh my God, ginawa mo talaga to para sa stupid guy na ito. Natawa ako. Oo, ginawa ko. Namula siya. Dahil mahal mo ako, hinalikan siya ni Kuya Sam sa pisngi. Yes, I do, sabi ni Tessa sabay halik sa labi niya. Ang cheesy at cute ng dalawang ito. Masaya ako para kay Kuya Sam. Hindi ba ang cute nitong dalawa? Bulong ko kay Daniel. Ngumisi siya, yeah. Ano sa tingin mo? Ano kaya ang tingin ng ibang tao sa atin bilang couple? Tanong ko sa kanya. Iisipin nila na paano naging maswerte ang lalaking ito na naging girlfriend niya ang magandang babaeng ito. Bulong ni Daniel sa kanyang husky voice. Namula ako sa narinig ko. Alam na alam ng lalaking ito dito kung paano ako mamumula. Done with joking. Tanong ko sa kanya. No, I'm not joking, sweetheart. I'm really very lucky to have you as my girlfriend. I'm so proud to show off you as my girl. So you want to just show me off? Hinihila ko yung paa niya. Jen, no, I didn't mean it. Nagtagumpay ako dahil nag-alala siya. I'm kidding, and I'm happy to have you as my boyfriend, my man. Is that so? Tanong niya. Tumango ako ng positibo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras para dumampi ang labi niya sa labi ko. Nakalimutan namin na nakaupo kami sa isang restaurant at nasa harap din yun ng brother ko at ng kanyang girlfriend. Makalipas ang ilang minuto ay nakarinig kami ng pag-ubo kaya naghiwalay na kami. Si Kuya Sam ay umuubo gaya ng inaasahan. At least don't make out with my sister in front of me, sabi ni Kuya Sam. Nagtawanan kami ni Daniel. Nakauwi na kaming lahat ngayon, nagstay si Daniel sa bahay ko. Si Kuya Sam at Daniel ay nagkakaayos na. Nagkaroon kami ng ice cream at ngayon inaantok na ako. Nakita kong pagod na rin si Daniel. Kuya Sam, Tessa, I think we will call it a night, bulalas ko. Okay, good night you two, sabi ni Kuya Sam. Night everyone, sabi ni Daniel at tumuloy na kami sa kwarto ko. Nasa pajamas kami ngayon ni Daniel at magkayakap. Ano pa ang mahihiling ng isang babae? So how was it? Tanong ko sa kanya habang tinutunto ng daliri ko sa dibdib niya. Pretty good. I was expecting your brother to be mad and he was. It is obvious. I get mad at Milzy if she goes even on a date. And you introduced me as your boyfriend so it's expected. Tama ka. Every brother I guess has this overprotective trait inbuilt, napangiti ako. We call it protective, but Kuya Sam is fun-loving person I have noticed. We could be pretty great friends. Nagustuhan ko rin si Tessa. Siya lang ang girlfriend ni Kuya Sam na nagustuhan ko. And now she is his girlfriend again. I can't be more happy for him. Oo, mukhang mabait siyang babae. Alam mo, after mom and dad pass away, Kuya Sam's will focus on work and me. Dati sinasabi ko sa kanya na maghanap siya ng babae. But he was like, no, right now you and my work are only my responsibility. He is great brother. Tumango si Daniel. He is. Pagkalipas ng ilang minuto, Jen. Yeah. Tomorrow is my parents' death anniversary, sabi ko sabay tingin sa kanya. Nandito lang ako palagi sa tabi mo, marahan niyang sabi sabay halik sa noo ko. Alam ko, napangiti ako. Medyo maaga akong gumising kaysa karaniwan. Well, there only one day kapag nagising ako na walang alarm, death anniversary ng parents ko. Today it is their 6th death anniversary. 6 na taon na ang nakararaan iniwan kami ng aming mahal na mom at dad. Ang tanong ko lang kay God that time ay paano niya ito nagawa sa kanila. Sa amin. They were the best of all, everyone in their friend circle, our families adored them. Kuya Sam and I loved them to the core, mahal na mahal nila kami then why? Bakit niya inalis sa amin ang pinakamamahal naming pag-aari? I was so engrossed in my thoughts hindi ko na malaya na niyakap ako ni Daniel mula sa likod sabay halik sa balikat ko. Good morning, sabi niya. Good morning, did you sleep well? Tanong ko sa kanya na humarap sa kanya. The best sleep ever, kasi natutulog ang maganda kong girlfriend sa tabi ko. Hinila niya ako papunta sa kandungan niya. You have mastered the art of sweet talk, Mr. Anderson. Binigyan ko siya ng mapanuksong ngiti. That I have, what were you thinking? Ang kanyang ekspresyon ay nagsasabi sa akin na alam niya. Nangilid ang mga luha ko, napangiti ako. I missed them, sabi ko sa basag na boses. Hinaplos niya ang pisngi ko para sabihing ilabas ko yun. I miss them so much, Daniel. I want them with me right now. I want to tell them about my new job, about you. They were so young to die. They didn't deserve it. My dad used to tell me how wants to see me married,
Having kids so he could spoil them, same goes with mom. Kuya Sam was mama's boy and I was daddy's girl. Can you please bring them back? Umiiyak ako habang tinatakpan ang mukha ko gamit ang mga palad ko. Sweetheart, don't cry baby. You mom and dad are looking at you from above. Do you think they will like to see you cry? I'm here okay. Pinulupot niya ang mga kamay niya sa buong katawan ko. Nakaupo ako sa kandungan niya. Hinahaplos niya ang buhok ko the whole time. After some time, bumangon na kami. Bumisita kami ngayon sa sementeryo ni mom and dad. Bumangon si Daniel sa kama mabilis kong hinawakan ang kamay niya. Anong nangyari Jen? Lumingon siya. Salamat sa pagpunta mo dito, napangiti ako. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Isang masuyong halik ang ginawa niya sa noo ko. Nakahanda na si Kuya Sam at Tessa nang makarating kami sa ibaba. Niyakap ko si Kuya Sam. Alam kong malungkot din siya pero hindi niya ako masyadong sasabihin. Sana magtapat siya kay Tessa. Ayos ka lang ba? Tanong ko sa kanya, alam kong hindi. I missed them. Bihira kong makita si Kuya Sam na may luhas sa mga mata pero ngayon ang araw na yun. I miss them too. Kasama natin sila. They will forever be, sabi ko. Alam ko, let's go. Nilinis niya ang kanyang lalamunan. Tumango ako. Nakarating kami sa sementeryo in 20 minutes. Bumili kami ng white lilies at daisies para sa kanila. Mahal ni mama ang mga lily at mahal ni dad ang mga daisy. Sinabi pa sa akin ni mami minsang naisipan niyang ipangalan sa akin ang Lily o Daisy pero kinansela niya ito dahil mas gusto niya ang Jeneline. Pagdating doon sa libingan, lumuhod kami sa tabi nila. James Cullen Mondragon, beloved father, husband and writer. Audrey Isla Mondragon, beloved mother, wife, daughter and baker. We miss you everyday mom dad but today even more, mahinang sabi ko. Hinaplos ni Daniel ang mga kamay niya sa balikat ko na inaalo ako. Mom dad, this is my girlfriend Tessa. You know her, we dated in high school. I love her a lot. I wish you can be here with us, sabi ni Kuya Sam. Hello Mr. and Mrs. Mondragon. I'm Tessa. Your son is really the best. I love him. I wish I could meet you again. Napaka-sweet niyong dalawa when I dated Sam noong high school. Mom dad, you know right. I got a job at a multinational company in New York. I'm living my dream. I remember dad how you always motivated me to follow my dreams, no matter how much hard work it need. And I also want you to meet my boyfriend Daniel. He is really amazing mom dad. Teary-eyed ako. He takes care of me a lot. Gusto ko sila dito. Gusto ko silang yakapin. Yun lang ang gusto ko. Hi Mr. and Mrs. Mondragon. I'm Daniel, Jen's boyfriend. She is the most wonderful woman I have ever met. She is kind, sassy when needed, caring, beautiful, hardworking. I'm lucky to have her sa buhay ko. Sobrang miss na kita, gusto kong makilala ka. Sabi ni Daniel na ikinaiyak ko. Why am I such a crybaby? Nanatili kami doon ng ilang oras. Buong oras na nandoon kami, pinulupot ni Daniel ang mga kamay niya sa akin habang hinahaplos ang buhok ko. I am so grateful for him, thank you God. Kasalukuyan kaming nakaupo sa isang ice cream parlor. Ang paboritong ice cream parlor ni na mom and dad. Sa tuwing nagse-celebrate kami ng isang bagay bilang isang pamilya, dito kami pumupunta. Ito ang aming lugar. At bilang isang ritual pagkatapos ng pagbisita sa sementeryo taon-taon ay pumupunta kami ni Kuya Sam dito at kumakain ng ice cream. Nagbibigay ito sa amin ng pakiramdam na nakaupo kami kasama sina mom at dad, kahit na ito ay para sa isang maliit na panahon, ang pakiramdam na iyon ay nakakatulong sa amin ng malaki. Jen, okay lang ba kung aalis tayo papuntang New York pagkatapos nito? Tanong ni Daniel. Napaisip ako saglit, sige pero anumang issue? May meeting tayo bukas sa New York kasama ang pinakamalaking investor ng London na si Mr. Waller. Kailangan kong ihanda ang lahat para doon. Yes Mr. Waller, muntik ko na siyang makalimutan. Siyempre pwede na tayong umalis. Sobrang dami kong paghahanda para sa meeting. So aalis na kayo? Tanong ni Kuya Sam. Yeah, I'm sorry I could stay longer but work calls. And also you are coming to New York next week right? We will have fun then. Yes I will be there. Tumango si Kuya Sam. Jen, it was really so nice meeting you again. Niyakap ako ni Tessa. Same here Tess. Pagbalik mo from Rome, do visit New York. Oo naman. Tumayo na kami para magpaalam dahil diretsyo na kami sa airport. Nasa airport na ang mga bagahe namin. Paanong hindi ko alam? Daniel, I know you will take good care of my sister. Kung makarinig ako ng masama tungkol sa iyo o sa kapatid ko dahil sa iyo, patay kang tao. Babala ni Kuya Sam. Jeez Kuya Sam, sinabi ko.
It's okay Jen. He is your brother. Don't worry man, I will take the best care of her. Sumingit si Daniel. Tumango si Kuya Sam, nag-bro hug sina Daniel at Kuya Sam. And then we were off to New York. Sa kabilang banda, si Daniel. Nasa biyahe kami pabalik ng New York. Tahimik na natutulog si Jen sa tabi ko. Pagod na siguro siya. Ngayon ay isang mahabang araw para sa kanya. Ang pagkawala ng iyong mga magulang ay maaaring ang most terrible na bagay na maaaring maranasan ng sinuman. Hindi ko maisip na isang araw na wala si mommy at daddy. Napakahirap para sa kanya at kay Sam. Si Jen ay 18 taong gulang lamang at kailangang pasanin ni Sam ang lahat ng responsibilidad bilang nakatatanda. Napatingin ako sa magandang babae na natutulog sa tabi ko. Napakalakas niyang babae. Literal na pinapahangan niya ako araw-araw. Mabait siya sa lahat kahit sa matalik niyang kaibigan na nasaktan siya ng sobra. Siya ay maunawain, siya ay napakatalino sa kanyang trabaho. Before her, I was doing good, I was fine, really. Pero nung dumating siya sa buhay ko na-realize kung kaya ko din maging masaya. Kapag kasama ko siya, iba ang kinikilos ko, pero good different. Mas ngumiti ako, mas tumawa ako. Hindi ko kailangang magpanggap. Siya ang una kong iniisip pagkagising ko sa umaga, at huling naiisip ko kapag natutulog ako sa gabi. Paanong hindi ako mai-inlove sa babaeng ito? Mahal ko siya, mahal na mahal ko siya. Hinding-hindi ko siya pababayaan. Siya ang aking babae, akin siya. Binigyan ko siya ng malambot na halik sa noo. Pinulupot ko ang mga kamay ko sa kanya at natulog na. Sa kabilang banda, si Jenilyn. Nagising ako nang makita ko si Daniel na nagla-laptop na nakaupo sa tabi ko sa kama. Paano niya nakukuha ang napakaraming lakas para magtrabaho buong araw? Hey! Tumingin siya sa akin at binigyan ako ng nakakapigil hiningang ngiti. Yung ngiti na nahuhulog ako. You are awake I say. How was your sleep? Itinabi niya ang laptop niya. Good. Were you working non-stop? Tanong ko na ipinatong ang ulo ko sa hita niya. No, I slept for a couple of hours beside you. Hindi mo na malayan. Wika niya habang hinahaplos ang buhok ko. Oh, pagod talaga ako ngayong araw kaya natulog na parang baboy. Sa kabilang banda, si Daniel. You deserve that sleep. Gusto mo ba ng makakain? Tanong ko. Ilang oras ang natitira para sa landing? 30 minutes. Then I will just have something at home. And why to trouble these guys? Sabi niya. Lagi mong iniisip ang ibang tao, napangiti ako. Ngumiti siya at nagkibit balikat. Humiga ako sa tabi niya, kasama ko siya. Maaari kang magkaroon ng day off bukas, sabi ko. Bakit? Aren't you going to? Tanong niya. I'm going. I have few meetings with the HR people and supplies team. Tapos maghahanda lang ako sa big presentation sa office mismo. Then sasama din ako. Ano naman ang gagawin ko sa bahay? Pagod ka siguro sa biyahe, katwiran ko. Daniel, I was just enjoying with Kuya Sam and Tessa. Ikaw ang pupunta sa meeting right after we landing. Hindi ka ba napapagod? Medyo, pero hindi ako mapakali. Nakikita ko ang presentation sa harap ng mga mata ko. Oh, don't worry. I will be there with you. You will ace the presentation as always. Binigyan niya ako ng halik. I love this girl so much. I have nothing to worry kapag kasama kita sa tabi ko, napangiti ako. Sa kabilang banda, si Jenilyn. Daniel, will you just relax? Kindly remember you got the Businessman of the Year award last month. You will ace the deal. Pang-100 beses kong sinabi ito sa kanya. Hindi ko alam kung bakit siya kinakabahan sa presentation. Hindi ko pa siya nakitang nasa ganoong estado. Baka big deal talaga ang kliyenteng ito. I'm trying to calm down. But this client I haven't able to crack since 5 years. Mr. Waller is a very tough guy. If you want to convince him in our company, I really have to think so out of the box. And you will. You are fabulous, you are talented, you are amazing, and most importantly you are deserving. You have worked very hard. Siguradong magbubunga ang hirap mo ngayon. Ngumiti si Daniel sa akin. Jen, anong gagawin ko sa'yo? To be honest, nothing. You would be nothing without me, biro ko. I'm joking. I'm joking. Natawa ko tapos humagalpak din siya ng tawa. Nakangiti akong tumingin sa kanya. Salamat sa Diyos gumaan ang kanyang kalooban. Maya-maya lang tumunog ang cellphone ko. Sinagot ko, ito ay ang assistant ni Mr. Waller. Hello, yes we are ready, please do come in. They are coming in, sabi ko kay Daniel. It's showtime baby, sabi ni Daniel sabay ayos ng blazer niya. Wala pang 1 minuto, may kumatok sa pinto. Come in.
Unang pumasok ang isang lalaking nasa mid-50s yata, nakasuot ng gray na blazer at gray na pantalon, white shirt at red tie. Mas maganda ang hitsura niya sa mga formal na damit. Nakalagay ang specs niya. Karamihan sa kanyang buhok ay kayumanggi ngunit nakikita ko rin ang ilang kulay abo. Ipinapalagay ko na siya si Mr. Waller. Pagkatapos ay pumasok ang isang young guy na nakasuot ng itim na shirt at pantalon. Mukha siyang pagod na pagod. Sigurado akong pinapagawa siya ni Mr. Waller ng labis. Kawawang lalaki. He looked good though, pero syempre hindi kasing gwapo ng boyfriend ko. "Good morning Mr. Waller," sabi ni Daniel sa matigas niyang boses. "Morning Anderson." May attitude ang lalaking ito. "Please have a seat. This is my assistant Jeneline Mondragon." Pinakilala ako ni Daniel. "Hello Mr. Waller," magalang na sabi ko. "You have a beautiful assistant Anderson." Tumingin sa akin si Waller ng mapupungay na mga mata. "Susuntukin kita Waller kung hindi ka ang pinakamalaking investor." "Let's get the business Mr. Waller." Nagalit si Daniel. "Sure, Brett, give me the laptop." Utos ni Waller sa kanyang pagod na assistant. "Yeah, 1 second. Nagsimulang halongkatin ni Brett ang kanyang bag. "What the hell is taking you so long?" Sigaw ni Waller kay Brett. "Poor fellow. I can come up to 20% Mr. Waller, not single percent above that." Ibinaba ni Daniel ang kanyang panulat. "Anderson, I have other CEOs begging me to invest in their companies. They are promising me that if I invest in their companies I will be getting 30 to 40% returns. You think I will go for your offer then?" Masungit na sabi ni Waller. Bakit ba napakahirap ng lalaking ito para kay Daniel? Si Daniel ay nakakumbinsi mula noong isang oras upang mag-invest ngunit ang Waller na ito tuwing may ilang o iba pang dahilan upang hindi mag-invest. "Mr. Waller, ang mga kumpanyang sinasabi mo na nangako sa iyo na makakakuha ka ng 30 to 40% ng kanilang profit ay hindi kumikita kahit 10% ng profit ng aking mga kumpanya. At saka ang mga kumpanyang iyon ay nagbebenta lamang ng isang uri ng produkto. Kaya kung maaari mong kalkulahin ang kahit na 20% na kita mula sa aking kumpanya ay makikinabang sa iyo ng higit sa 30 to 40% ng mga maliliit na kumpanya." Kumpiyansa na sinabi ni Daniel ang kanyang punto. "Wow, bravo my man." Tumingin si Waller kay Daniel ng ilang sandali, at nagbigay ng isang maliit na susi ng salita na maliit na ngiti. "You really came prepared Anderson." Nakangiting sabi ni Waller. "Please say yes Waller. I'm hungry now, I wanna eat." Deal Anderson sa 20%. Sa wakas ay inihayag ni Waller. Ngumisi ako at tumingin kay Daniel na nakangiti na sa akin. "Deal Mr. Waller, hindi ka bibiguin ng kumpanya ko." Nakipagkamay si Daniel. Tumango si Waller at nakipagkamay. "Mr. Waller, ito ang mga contract paper. You can check and sign here." Agad kong iniabot ang mga papel. "Beautiful and efficient," ngumisi si Waller. "My heels are wonderful too, maybe your foot would like a demo." "Kindly check the contract Mr. Waller." "Daniel Maiman, thank you. My assistant will get back with the contract in 2 days. Huwag kang mag-alala, kapag binigay ko ang aking salita ay tinutupad ko iyon." Tumayo si Waller at sa huling pagkakataon ay nakipagkamay kay Daniel. Papalapit siya sa akin, ngunit iniligtas ako ni Brett sa pagsasabing huli na sila sa isa pang meeting. "Oh my God, you did it baby." Tumalon ako kay Daniel at niyakap siya ng mahigpit. "Yes Jen, I'm so fucking relaxed right now." Niyakap ako pabalik ni Daniel ng mahigpit. Humiwalay ako sa yakap at dinampi ang labi ko sa labi niya. It was kind of a rough, desperate kiss because I wanted to kiss him since the start of meeting. "Someone's very happy and excited." Nagsalita siya na sobrang lapit pa rin ng mga labi namin. "I am. My boyfriend has done an amazing job. Let's go out for lunch." Tanong ko sabay halik sa pisngi niya. Niyaya ba ako ng girlfriend ko na makipag-date? Tanong ni Daniel na nagpupumiglas na halik sa panga at leeg ko. Napaungol ako habang patuloy ang kanyang matamis na pahirap sa aking leeg na dahan-dahang bumababa patungo sa aking dibdib. Kailangan ko siyang pigilan kung hindi ay malalayo at nasa opisina na kami. "Okay, nasa office tayo Daniel." Pilit ko siyang tinutulak palayo. "Does it look like I care tesoro?" Bulong niya sa batok ko. Bakit kailangan niyang gumamit ng mga salitang Italian? Yan ang mga melting point ko. "Come on, mag-lunch na tayo. Gutom na ako." I whined tulad ng isang 5 taong gulang na batang babae na nagsusumamo sa kanyang ina para sa karagdagang candies. "Jen, you don't have to make that cute face. You know that I can't resist it." Sabi ni Daniel sabay kuha ng susi ng kotse niya. "That's my strategy darling. Let's go." Napangiti ako. After lunch, kasalukuyan kaming naglalakad pabalik sa sasakyan ni Daniel. Nag-lunch kami sa Club 21. They serve the traditional American cuisine. Well, we both were so damn hungry that we can literally eat anything and everything they provided.
Gusto kong hawakan ang kamay niya at maglakad sa mga kalye ng New York, ngunit sa ngayon ay hindi ko magawa. Kung gagawin ko, ang mga press people ay magkakaroon ng field day kasama nito. Napatingin ako kay Daniel na well as a normal person na nakatingin sa harapan. Nanatili lang akong nakatingin sa kanya ng may paghanga. Isa siyang sweet, caring, understanding na tao. Napakaswerte ko na kasama ko siya sa buhay ko. Anong iniisip mo? Tumingin ka ng diretso, Mia Regoza. Napangiti si Daniel. Mia Regoza, ano ang ibig sabihin nito? What? Entire life. Napatigil ako sa isang boses. Isang napaka-pamilyar na boses. Isang boses na ayaw kong marinig sa sarili ko. Jen, ang ex kong si Caleb, isang taong minahal ko ng buong puso at kaluluwa. Isang taong nagtaksil sa akin, cheated on me with my best friend. Jen, kamusta? Ngumiti si Caleb na parang walang ginawang masama. Ewan ko lang kung bakit parang nanghina ako sa harap niya. Wala akong ginawang mali. Siya ang nagkamali sa pagtrato sa akin. Nanatili lang akong nakatingin kay Caleb sa mga mata niya. Jen, kilala mo siya. Hinawakan ni Daniel ang braso ko. Napatingin ako sa kanya, ang dami kong gustong sabihin. Gusto kong ipaliwanag sa kanya ang kalungkutan ko para matulungan niya ako, pero hindi ko magawa. Hi, I'm Caleb. Jen and I dated each other. Tinapos ko ang kanyang pangungusap. Kitang-kita sa boses ko ang pagkamuhi. Mukhang gulat na gulat si Daniel, pero bago pa ako makapagproseso ng kung ano-ano ay sinuntok niya ang mukha ni Caleb. Bumagsak si Caleb sa lupa, hawak ang kanyang ilong na ngayon ay dumudugo. Oh my God, Daniel, hindi naman ako nagalit dahil ginawa niya yun kay Caleb. Deserve niya ito. Ngunit dito sa kalye, nakatingin na lahat sa amin ngayon. Oh God, hindi ito maganda para sa kanyang imahe. Bumangon si Caleb at galit na tumingin sa aming dalawa. Ano ang gagawin niya? Sa tagal ng relasyon namin hindi siya physically abused, pero wala akong mapagkakatiwalaan sa kanya. How dare you? Who the fuck you are? Sigaw niya kay Daniel. Napakakalma ni Daniel. How? Nanginginig ang katawan ko sa tensyon at pagkabalisa. Paano siya kalmado? Calm down, bud. You don't deserve to know who I am. You don't have that much worth. Dumura si Daniel. Woo, I'm proud of you, my boyfriend. Caleb, after whatever you did, that means you cheated on me with my best friend, tapos niloko mo rin siya. Ayoko na talagang makipag-usap sa'yo. Kaya please never contact me again. I fake sweetly smiled. Jen, look, I'm really very sorry about that. I really am. Please, I love you. Mahal na mahal kita. Please come back to me, baby. Hey mister, shut your fucking mouth or else putulin ko yung dila mo at ipapakain ko sa mga aso, sigaw ni Daniel sa kanya. Oh boy. Namuo ang luha sa mata ko. Kung ano man ang sinabi ni Caleb ay iyon ang gusto kong sabihin niya simula noong araw na nakipaghiwalay ako sa kanya. Gusto kong humingi siya ng tawad sa mga pagkakamali niya at sabihin sa akin na mahal niya pa rin ako at gusto niya akong bumalik. Ngunit ngayon, tiyak na hindi iyon ang gusto ko ngayon. Dahil ngayon alam ko na, I deserve much more than him. I deserve happiness. At mas masaya ako kasama si Daniel. Caleb, layuan mo na lang ako. Ayoko nang makipagbalikan pa sa buhay ko dahil ayoko nang dumaan muli sa impyerno. Matigas kong sabi. Let's go, Jen. Tumango si Daniel. Yeah. Nandito kami ngayon sa bahay ni Daniel. Hindi kami pumunta sa opisina dahil alam naming kailangan naming mag-usap at hindi yun magagawa sa opisina. Umupo ako sa swimming pool, inilublob ang mga paa ko sa maligamgam na tubig. Ang nakaka-relax na feeling. Eto, binigyan ako ni Daniel ng isang baso ng red wine at siya ay may isang baso ng vodka. Nilublob niya ang mga paa niya sa tubig at umupo sa tabi ko. Salamat, kinuha ko sa kanya yung baso. Ayos ka lang ba? Tanong ni Daniel. Hindi ko lang alam kung anong i-react ko nung nakita ko siya after months. We dated for 3 years for God's sake. Alam mo nung nakipaghiwalay ako sa kanya, gusto kong humingi siya ng tawad at magmakaawa na bawiin ko siya. That's what I wanted that time, pero ngayon ayoko na ulit siya sa buhay ko. Sumimsam ako ng alak, now I know I deserve so much more. I deserve the best and I have the best. I have you in my life. I want nothing but you, Daniel. Please don't break my trust, sabi ko sabay tulak ng mata. Lumambot ang ekspresyon ni Daniel, hinaplos niya ang mukha ko, nilagyan ng malambot na halik sa noo. Never, you are the most beautiful, amazing thing ever happened to me. I don't want to lose you. I promise I would never break your trust. Paano ako naging maswerte na nagkaroon ng lalaking ito sa buhay ko? At dito na po, nagtatapos ang part 10 ng ating kwento.
Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.